Camera POV. Ang ganda ng hairdo natin Valentina yarn? Ikaw talagang bata ka? Pinagtitripan mo naman ng buho ko. Pabiro niya kinarot ang tagiliran, kaya napatali ako. Pumesto ako sa harap ng mga ulam dahil ako ang taga-serve nun. Gusto rin ni Aling Loling i-display ang beauty para mas lalo pang dumami ang customer niya. So why not? Hi pretty! Longganisa nga isa, tapos isang rice. He winked at me that make me puke mentally. Feeling pogi ang putik. Ano pa? Tanong ko habang inihahanda ang order niya. Ikaw, available ka ba? Ito lang ba? 25 pesos lang. Nakangiti pa rin ako kahit deep inside ay gusto kong ilublob ang pagmumukha niya sa kumukulong sabaw sa kaldero. Hindi na bago sa akin ang mga salitang ganyan. Nasanay na ako magbingi-bingihan at patuloy na umiti sa kabila ng mga pambabastos nila sa akin. Hindi dapat ako ma-stress sa mga katulad nila dahil baka magka-wrinkles lang ako. 25 pesos po? O-orderin nga kasi kita, miss. Hindi po ako for sale. Sus, pakipot ka pa. May 500 ako. Doon tayo mamaya sa eskinita malapit sa sabungan. Bulong niya sa akin nang nagpasalubong ng mga kilay ko. Abat, mukha ba akong manok? At sa may sabungan pa talaga? Ha? Hindi ako pumapatol sa mga chip at mukhang dinosaur? Ang arte-arte mo for virgin? May problema ba rito? Tanong ni Edward na kakarating lang. Inaawi ka ba nito, Melabs? Maangas niyang tanong sa akin. Inakbayan ni Edward ang lalaki. Sa kanya inipit ang braso niya ang leeg nito. Wag mong aawayin na my loves ko. Kung ayaw mong lumabas dito ng lumpo. Gary, aray! Malakas na itunulak ng lalaki sa Edward, kaya man nakawala siya mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Hindi porket anak ka ni Kapitan, ay maangasan mo na ako? Bungi ka naman dati? Sikmat ng lalaki bago ko maripas ng takbo nang habulin siya ni Edward. Sinong bungi? Kung iuntog ko kaya kita sa golden kid ko, bumalik ka rito! Ang sakit sa utak ng mga lalaki. Salamat Aling Loling sa ulam. Malawak ang ngiti ko habang hawak ang plastic na naglalaman ng ulam na ibinigay sa akin ni Aling Loling. Ito ang sumobra sa tinda niya ngayong araw, kaya tuwang-tuwa ako. Umuwi muna ako sa bahay para iwan ng pinakbet at adobong sitaw bago umakyat sa bundok. Ibibigay ko tong ginataang puso ng saging kay Pugito para naman hindi puro kamoting kinakain niya. Baka tubuan na siya ng ugat kakakain sa kamote ko. Nasaan na yun? Tanong ko sa sarili ko na makitang wala siya sa tabi ng ilog kung saan ko siya iniwan kanina. Wala na rin ang mga kamote. Hindi kaya umalis na siya? Para may kumurot na sakit sa dibdib ko nang maisip na umalis na siya. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Sayang naman tong sandot ulam na dala ko. Bagsak ang mga balikat ko na tinalikuran ng ilog para bumalik na lang sa ibaba. Hindi man lang ako pinanagutan matapos na akong halikan. Kala ko naman na de-virginize na. First kiss lang naman ang nakuha. Hay nako ka-self. Nakakailang hakbang pa lamang ako nang may kamay ang bigla na lang humablot sa braso ko. Handa na akong sumigaw from the top of my lungs nang bigla niya nalang takpan ang bibig ko. Pumaikot sa bewang ko ang malakas niyang braso bago niya ako hilahin kung saan. Sumipa ako sa ere habang patuloy na nanlalaban. Oh God! Ito na bang second attempt ni kamatayan sa pagkuha ng buhay ko? Matapos yung pumaya kahapon? Nangilid ang mga luha ko, pero bago pa man yun mahulog sa mga mata ko, ay nagsalita ng lalaki sa likuran. Stay still. They might hurt us. Pugito? Tumingala ako sa kanya, kaya naman nakumpirma kung siya nga ang may hawak sa akin. My name is Dark. Pabulong, pero madiin ang paglilinaw sa akin. Pugito, kinulat mo ako. Bakit ka ba nangahatak na lang Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang takpan niya ulit ang bibig ko. Ang bango naman ng kamay niya. Ano kayang lasa ng kamay ng isang rich kid?
What are you doing? He hissed. Hindi ko na malayang inilabas ko na pala ang dila ko para lasahan talaga ang kamay niya. Walang hiya ka talaga, Ira. Taste test? What? Nabilis niya akong hinila pa upo dahil sa ilang mga yabag at kadusko sa papalapit sa amin. Pugito? Shh! Humawak ako sa kamay niya na nasa bibig ko, saka yun ibinaba. Akmang kukunin niya na sana sa akin ng kamay niya nang hawakan ko to na mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko at sana hindi yun mapansin ni Dark. Wala talaga rito, boss. Narinig kong pahayag ng isang lalaki. Keep looking. Hindi tayo pa pwedeng umalis sa lugar na to nang hindi napapatay ang lalaking yun. Binalot ako ng matinding kaba dahil sa narinig ko. Kung kanina'y natatakot ako para sa sarili ko, ngayon ay para na kay Dark na ang takot na nararamdaman ko. Nang muli kong iangat ang tingin sa kanya, ay nakita ko ang pag-ikting ng panga niya. Para siyang tigre na handa ng sumugod at pumatay. Hinigpitan ko ang kapit sa kamay niya. Bumaba ang tingin niya sa akin, kaya naman nginitian ko siya, pero kinunutan niya lang ako ng noo. Hindi niya ba na-appreciate ng smile ko? Aba, maraming naaakit sa killer smile ko, no? Manhid at bulag lang. Hindi, nasa bingit na nakamatayan ng buhay ko, pero nagagawa ko pa rin lumandi. Iba ka talaga, Ira. Ibang level ang kahuratan mo. Here, kumain ka na muna habang ginagamot ko yung sugat mo. Iniabot ko sa kanya ang plastik na naglalaman ng ulam at kanin niya. May binili rin akong damit para sa'yo, pero pang itaas lang. Puro na kasi kagat ang lamok niyang abs mo. Ako lang dapat kakagat niyan. Joke lang. Gusto mo kagatin ang abs ko? Napaubo ako na makita ang pag-angat ng gilid ng labi niya. Hoy, joke lang yun. Pero kung willing ka magpakagat sa akin, ay willing din naman ako mangagat. Joke lang ulit. Itinakip niya ang isa niyang kamay sa mukha niya bago humagalpak ng tawa. Nakita ko ang pag-alon ng abs niya kaya naman napalunok ako ng laway. Para kasing inaakit din ako ng abs niya. Ibinalik ko ang atensyon ko sa paggagamot sa sugat niya dahil bigla akong nahiya sa mga lumalabas sa bibig ko. Huwag kang magalaw. Suway ko sa kanya. Now you're getting shy? Salamat ka, pogi ka. Mas lalo siyang pumopogi sa paningin ko dahil sa ngiti at tawa niya. Akala ko puro sama ng loob ang baon niya, pero nagkamali ako. Marunong din naman palang tumawat ngumiti si Pugito. Really? So, crush mo na ako. Nabilaukan ako sa sarili kong laway dahil sa tanong niya. Feeling ka? It's obvious. Humingi ka nga ng halik sa akin kanina, tapos gusto mo pang nawayan ng abs ko. Shut up! Ang kapal ng apog mo. La? Pabebe ka, girl? Turulalo naman ang mga sinabi niya. Noong kita mo pa lang sa kanya, ay naglaway na yung tahong mo. Oh my God, self. Ako mismo magmamorder sa'yo. Malutong na napamura si Pugito, kaya naman mabilis kong nahugot ang sarili ko sa pagde-daydream. Sorry. Nasobrahan ko kasi ang pagtali sa sugat niya na halos sumakal na sa hita niya. Nagmadali akong luwagan ang pagkakatali, saka yun inayos na mabuti. Kasalanan ko pa? Oo, nilalandi mo kasi ako. What? Kailan kita nalandi? Kailan ba? Never mind. Tumayo na ako at saka pinagpagan ng dress ko. Aalis ka na ba rito kapag magaling ng sugat mo? Tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo ko na makitang masama ang tingin niya sa ginataang puso ng saging. What's this? Rich kid nga? Bulong ko na mas lalong nagpasalubong ng kilay niya. Huwag ka mag-alala, hindi ka malalason dyan. Masarap yan. That's, coconut milk with banana's heart. Ha? Ginataang puso ng saging. Kumain ka na nga lang, Pugito. Lihim ako napangiti na makitang pagliwanag ng mukha niya. Kanina'y nilunguwi siya, pero na malasahan ng pagkain, sarap na siya. Hindi lang siya pogi, ang cute niya pa rin.
Para siyang musmus na bata na first time na maraming bagay. Hoy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Aalis ka ba kapag magaling ka na? Yeah, I can stay here. Pwede magtanong? Kanina ka pa nagtatanong. Singahan niya. Sungit? Bakit gusto kong patayin ng mga lalaki naghahabol sa'yo? Natigil siya sa pagkain, saka siya tumitig sa akin. You'll die with me, if I tell you. Seryoso niyang pahayag. Kung gusto mo pang mabuhay, ay mas makabubuting huwag ka nang lumapit sa akin. Madadami ka lang sa gulong dala ko. Paano kung ayoko? Crush mo nga ako? Nag-init bigla ang pisngi ko nung sumilay ang mapunok song ngisi niya. Mabilis akong tumayo at umatras palayo sa kanya dahil baka ano pang magawa ko sa kanya. Uwi na ako. Wait, bakit? Here, take this. Inaabot niya sa akin ng isang Swiss knife na kaagad ko namang tinanggap. Cut your throat if you have to. Wala ako sa tabi mo para protektahan ka, kaya wag kang lalampa-lampa. Hindi ako lampa. Depensa ko pero mukhang hindi naniniwalang lalaking to. Pero salamat tito. Umalis ka na, it's getting dark. Nag-aalala ba siya sa akin? Sarap mag-assume. Anong problema, nak? Tanong sa akin ni Mama Stella. Malakas bang bagyo parating, di ba po ba? Kitang-kita ko madilim na kalupaan. Malakas ng hangin sa labas at maya-maya lang ay baka bumagsak ng ulan na iniipon ng langit. Oo, super typhoon daw. Sagot ni Mama. Teka, saan ka pupunta? Yung mga kamote ko, Mama, aanihin ko lang po. Sayang po kasi. Sinungaling? Ang totoo niyan, ay nag-aalala ko kay Pugito. Dapat pala itinuro ko sa kanyang hideout namin sa Minara para may masilungan siya. Pero sa ilang beses kong pabalik-balik sa kanya, ay hindi ko man lang yun nabanggit. Puro kasi kalandian ang inaatupag, Ira. Ha? Di ba naanin mo na yun ng isang araw pa? Hindi po lahat. Panibagong kasinungalingan. Paano kung abutan ka ng bagyo? Delikado na sa labas, Ira. Kung maabutan man po ako, ay doon na lang po ako sisilong sa Maynara. Huwag kayo mag-alala, Mama. Magiging okay lang ako tong beauty ko. Bagyo lang yan. Paninagurado ko kay Mama. Pero anak, what's the problem here? Why so noisy? Tanong ni Maricel habang inihipan ang bagong nail polish niya. Eto kasing kapatid mo gustong sumugod sa bagyo para lang sa kamote niya. Let her, Mama. Undeadable naman yan. Unkillable? Unkillable naman yan. Kapag yan nakauwi ng buhay bukas, ay maniniwala na taga kong aswang siya. Maricel, ang ganda ko namang aswang. Kung ako aswang, ikaw naman flying kuto. Balik ko ang asar sa kanya. Abat, mauna na ako, Mama. Paalam ko bago tumakbo palabas ng bahay. Hindi na ako nagdala ng payong dahil liliparin lang. Nagkapote na lang ako at nagbuta. Ira! Tawag sa akin ni Mama pero hindi na ako lumingon. Nakipagtagisan ako ng lakas sa hangin para kasi ako liliparin sa bawat pag-ihip nito papunta sa direction ko. Makasama ka naman, bagyo. Para sa love life ko tong pagsugod ko sa'yo. Napayakap ako sa isang puno na sa bigla na namang pag-ihip na malakas na hangin, kasabay ang pagpatak ng malalaking ulan. Kailangan ko ng bilisan bago pa ako tuluyang tangayin dito. Wait for me, Pugito. Pugito! I cheer when I saw him. Hindi ko siya nakita kahapon dahil busy ako sa mga racket ko. Kaya naman masayang-masaya ako ngayon na makita ang kagapuhan niya. Nakaka-inspired. Ako ang nangangailangan ng sugar daddy, pero pagdating sa kanya, ay willing ako maging mama din sukal niya. Are you nuts? Why are you here? Iritabil niyang sigaw sa akin, habang mahigpit ang hawak sa bewang ko at inaalalayan ako. Muntik na kasi akong tangay ng ilog habang tumatawid ako, pero mabuti na lang ay nakita niya ako agad. Basang-basa na siya, at ganun din ako kahit may suot naman akong kapote. Malakas na kasi ang bagsak ng ulan dahil sa bagyo.
Tara na, mamaya mo na ako sigawan. May alam akong pwede nating silungan. Naramdaman ko ang pagsunod ni Dark sa akin. Ilang beses ako umutik ng madulas dahil sa basa at madulas na lupa. Pero nakaabang si Dark sa likuran ko para alalayan ako. Kinikilig ka, Ketch. Tada! Welcome sa aking secret hideout. Isa itong mini cave na nakatago sa makapal na vines at halaman sa likuran bahagi ng malalaking puno ng nara. Dapat matagal ko nang sinabi to sa'yo, pero palagi ko namang nakakalimutan. What do you think? Mas ligtas ka rito kaysa sa labas? Tugtong ko pero bigla kong kinabahan na makitang matalim ng tingin sa akin. Pugito? May problema ba? Stop calling me Pugito. Ang pangit pakinggan. Naupo si Dark sa lupa saka sumandal sa batong padera. Alam mo may bagyo, pero sumugod ka pa rin dito? Nahihibang ka na ba? Hindi ko alam kung slow ka o sadyang tanga ka lang. Aray, nag-aalala lang naman ako sa'yo. May bagyo't wala ako masilungan, kaya naman pinuntahan na kita rito. I said in a low voice. Kaya kong sarili ko. Lalang mo, yung sugat mo nga hindi mo magawang gamutin na mag-isa. Pagpapakulo lang ng kamote, hirap na hirap ka pa. What did you say? Wala. Sabi ko ang yummy mo. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko dahil sa lumabas na salita mula rito. Konti na lang talaga at ako na mismong puputol sa dila ko. Stop worrying about me. Ipapahamak mo ng sarili mo ng dahil sa akin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo malalagay lang sa panganib ang buhay mo, kundi dikit ka sa akin? Bakit? May balat ka ba sa puwet? What? Balat sa puwet? Birthmark in English. Sabi kasi nila, kapag may balat sa puwet daw ang mga isang tao, ay puro kamalasan ang dalanin sa kanya. Meron kasi ako. Kahit naman hindi ako dumikit sa'yo, ay may bad luck na nakabuntot sa akin. La? Bagay pala tayo? Mas lalong sumama ang tingin ni Dark sa akin, kaya naman napatikhim ako at umiwas ang tingin sa kanya. Pagsilip ko sa labas, ay mas lalong lumakas ang ulan at hangin. 3:00 pa lang ng hapon, pero parang gabi na dahil sa maitim na kaulapan. Makakauwi pa naman siguro ako ngayon. Where are you going? Uuwi na. Sagot ko habang inaayos ang suot kong kapote. Pumunta lang naman kasi ako rito para ituro sa itong hideout ko para may masilungan ka ngayong may bagyo. Damn! Narinig kong mura ni Dark habang hawak ang buhok niya. Alis na ako. Wait, stay here. Masyado na malakas ang ulan at hangin para umuwi ka pa. Kaya ko naman. No. Mariinang saad. Dapat kasi nag-isip ka muna bago ka sumugod dito. Nag-isip naman ako at ikaw ang unang inalala ko. Nakita ko ang pag-awang ng labi ni Dark at pagbilog ng mga mata niya. May mali ba akong nasabi? He cleared his throat. Basta, tumito ka muna hanggang sa tumilang ulan. Konsensya ko pa kapag may nangyaring masama sa'yo. Ay, nag-aalala ka sa akin Crush mo na ako? Ha? Umalis ka na lang pala. Eto naman, di mabiro. Sikmat ko. Hindi na si Dark kumimik at pumikit na lang. Hinubad ko ang suot kong kapote, pati na rin ang rubber boots ko para patuin yun. Basa ang damit ko, pero ayoko namang maghubad sa harap ni Pugito. Baka isipin niya na inaakit ko siya, porket malamig ang panahon. Gusto ko sanang gumawa ng apoy pero sa kasamaang palad, ay wala kaming mga tuyong kahoy. Naupo ako sa tabi ni Dark, saka ko niyakap ang binti ko. Pugito? I said, stop calling me that. Sita ni Dark sa akin, habang nakapikit pa rin ang mga mata niya. Pogi ka kasi, kaya Pugito. Ang baho pakinggan. How many times do I have to tell you my name? Pugito. Lumawak ang ngisi ko na magbukas siya ng mga mata at samaan ako ng tingin. Wala lang, gusto ko lang siyang asarin. Stop! Fine. Pero pwede bang magtanong ulit sa'yo? Stop asking me that question if you're already asking. Sorry. Anyway, my first question. May second pa ba?
Oo, may third at fourth pa nga eh. Sagot ko. First question, paano ka nga pala napadpad rito sa baryo? Imposible namang nagbabakasyon ka rito kasama mga lalaking gustong pumatay sa'yo. I was kidnapped. Ano? Sigaw ko. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko. Kidnap for ransom ba? Naku, rich kid ka nga pugito. No, they don't want my money. Ha? Kung ganun, anong dahilan ng mga saraulong yon? They just want to torture me to death. They want to beg for them. To beg for my life. Pero yun ang hindi ko gagawin kahit makapalito ng buhay ko. What the woman? Bakit ka nagbabatok bigla? Mamamatay ka na pero puro ka pa rin pride. Iniisip mo ba mga taong naghihintay sa pagbabalik mo? Ang mga taong nagmamahal sa'yo? Alam mo ba ang sakit na may dudulot sa kanila kapag namatay ka? Galit ka na niyan? Ngumisi si Dark. Nakakagigil ka kasi. Visit? Sumimangot ako, saka ko siya sinamaan ng tingin. Pero nagawa niya pataga akong isihan. I'd rather die than beg to them. You're asshole. I'm a leader, at hindi ko dudungisan ng posisyong yon dahil ang takot ako mamatay. Anong klaseng grupo ba yung sinalihan mo ha? You don't need to know. Umiwas si Dark ng tingin sa akin. Kulto ba yan? What? No. Gusto ko matawa dahil naging reaksyon ni Dark. Eh ano? Shut up. Kapag sinabi ko sa'yo, sigurado matatakot ka. Try me. Hamon ko sa kanya kaya naman muli siyang napatitig sa akin. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya. Palagi ako nananalo sa huwag kukurap challenge. Pero na mga mata na ni Dark ang nakita ko, ay doon ako nang hina bigla. Para bang pati kaluluwa ko'y hinahalukan ng mga mata niya. Nakita ko ang pagbaba ng tingin niya sa labi ko, pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa akin, at ganun din ang ginawa ko. Napasa po ako sa dibdib ko dahil biglang pagtambol ng puso ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.